The Designated Survivor. Favorite ko yun, yung Designated Survivor. At isa pala sa mga favorite ko, yung Designated Survivor. Ang kwento kasi nun, ganito. Konting intro lang, para alam nyo yung sinasabi kong series. Ang kwento kasi nun, ganito. Si POTUS is President of the United States. Si POTUS, magsosona. Yung kanyang State of the Nation. Meron siyang ganun. Tapos, so andun lahat. Yung presidente, vice-presidente, speaker, Senate president, yung version nila nun. Sumabog yung pati yung vice-presidente nandun. Sumabog yung saan ba sila nag-ano nun? Sa House of Congress din. Doon din, sa House of Congress. Sumabog. Patay lahat. Merong isang cabinet member. Siya yung pinakamaliit na cabinet office. Parang housing yata siya, if I'm not mistaken. Sa Capitol Hill. Parang siya yung housing. Parang DSUD. Yung DSUD natin, parang ganun siya. Pero cabinet level. Siya yung designated survivor. Siya yung designated survivor. So, wala siyang choice kung hindi tumayong presidente hanggang sa susunod na eleksyon. Yung buong series is all about kung paano siya tatanggapin bilang presidente kasi unang-una maraming ayaw sa kanya kasi maliit lang naman siya, maliit na tao lang, etc. etc. Tapos merong mga gustong, syempre, power vacuum walang in power. So may power vacuum. Iniisip nila, madali siyang tanggalin kasi ano lang naman yan? Cabinet, secretary lang naman ang DSUD yan. Ganon. So ganun yung ganun yung series, no? Ganun umiikot. Paano niya ma-maintain yung kanyang presidency, paano niya inorganize ang buong Amerika para magkaroon ng unity kahit nawala lahat ng government officials. Well, except for the governors kasi hindi naman umaattend ng SONA yung governors. So, paano niya na-unify yung mga governors, napagbati niya yung Republican tsaka Democrat na governors, etc. Basta marami yun. Maganda yung series na yun. Maganda yung series na yun. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede magpadala na nyo marami sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayong magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, nakikita nyo dyan, no? Sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan na si Sendwave for all of your remittance needs, guys. Hindi ko alam anong pumasok sa utak ni Sarah. Nabanggit niya yung designated survivor. Anong kinain mo ngayong umaga, te? Ito kasi sinabi niya. Sarah to skip Marcos third SONA assigns herself designated survivor. What? Anak ng patay. Anak ng patay. Ako mga kotsero, napaisip pa nga ako eh. Ano pang iniisip? Iniisip ba niya na yung series? Kasi kung iniisip niya yung series, anong gusto niyang i-imply? Nasasabog yung sasabog yung Congress, yung House of Congress? It's weird. Well, ako naman, iniisip ko, joke lang yun. So wala namang, I don't think anyone will take a statement like that seriously. Ang pangit lang. Ang pangit. It's a really, really, really bad joke. Lalo na, mga kotsero, pinosisyon mo lalo yung sarili mo as a power-hungry political animal.
Yun yung ano yung automatic na isipin mo eh. Teka, designated survivor. Bakit? Gusto mo na bang maging presidente? Kating-kate-kate. Ganun na ba ka-excited? Hindi ko mo kaya maghintay ng election? Mukhang sinalo na ni VP Sara yung trono ng tatay niya, no? The Queen of Verbal Diarrhea. Tapos ang nakakatawa dito, mga kochero, yung mga supporters niya, and God bless her supporters. Yung mga supporters niya, sinasabi, ha, tignan nyo. Napare-act kayong lahat, no? Diba? Isang statement ng talaga ni Bibi Sara, lakas nun, pare-act kayong lahat. Yan talaga yung political strategy, master strategist, chess master, art of war. Art of war. So yung title na yung political genius, master strategist, chess master, art of war, na ina-apply na nila ngayon kay Sara. Yung brut na lang iyon. Ay, hindi, pa siya? Itok. Itok. Ganun na yung sinasabi. Nung mga Duterte vloggers. #act of war. Well, her not attending is an act of war. Panoorin natin sinabi niya. Dasal mo attend ka sa SONA. Attend ka sa SONA. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi ko rin mag-gets yung yung paghinga ng malalim, no? Ba't kailangan huminga ng malalim? Bakit kailangan huminga ng malalim? But anyway, background, ano ba ang designated survivor? Taan natin yung Actually, it is real. Totoo namang meron designated survivor. Ito yung sa Amerika. Pero sa sa US yan. Designated survivor protocol ang tawag nila. So it's real. Totoo meron talagang designated survivor. It's a designated survivor protocol ang tawag nila sa Amerika. But tayo sa Pilipinas, do we have the same thing? No, we do not. Why? Because malinaw po sa ating Article 7 ng 1987 Constitution, malinaw po yung line of succession. Malinaw po yan. In the event that the president dies or suffers an injury that will prevent him from fulfilling his duties as the president, automatic the vice president will come in. In the same way, kapag hindi kaya ni vice president, sino susunod? Si Senate President. Uy, Chis Escudero. Si Chis Escudero, guys. Yun. In the event na hindi kaya ni Vice President, si Senate President. Pag hindi kinaya nung tatlong yun, walang presidente, walang vice-presidente, walang Senate President, ang susunod, si House Speaker. Si House Speaker ang pinaka-last. Do we need a quote-unquote designated survivor? Siguro sa ngayon, hindi pa. I don't think we need a designated survivor protocol. Kasi malinaw naman yung line of succession eh. Kaya nga nakakatawa. Well, nakakatawang nakakainis na si Sara mismo ang nagsabi na ilalagay ko yung sarili ko as designated survivor. Kasi baka mamaya pag nawala si presidente, tapos wala rin si Senate President, mawala rin si House Speaker, o di walang sasalo, o di ako na lang. Kung nag-isip-isip siya ng isang dangkal at kalahati, baka naman pag nabasa nitong si Article 7, abogado naman siya, alam naman nito, na automatic na nandoon na siya
sa Succession. Alam naman na niya yun. Automatic na nandoon naman siya sa Succession. Hindi niya kailangan maging quote-unquote designated survivor. Unless she has information that states there is an actual threat. Hindi naman niya kailangan mag-comment ng designated survivor. Unless, one of two things. Let's make it two. Unless, nagjo-joke lang siya, which would make her joke the worst joke ever thrown or given. Or number two, may alam siya of an actual threat. Magdagdag tayo ng number 3. Gusto niyang gumawa ng statement. Yung motibo niya, siya lang naman nakakaalam yan eh. And we actually we don't care what her motive is. What we need to know from her is her intent. Ano ba yung intention niya? Punta natin reaction ng mga iba't ibang tao. Tungkol dyan sa designated survivor comment na yan. Hindi, panoorin muna natin yung balita. Ito yung balita. Dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng bise, itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. No. No, I will not attend the SONA. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya dadalo sa SONA. Pero ano bang gagawin ni VP Sara sa araw ng SONA ng Pangulo? I am appointing myself as the designated survivor. Sa Amerika, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal sa gabinete. Hinihiwalay siya sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may State of the Union address, sakaling may pag-atake o mamatay ang Pangulo. Tingin naman ni House Secretary General Reginald Velasco, nagbibiro lang si VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor niya. Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni VP mapagbiro eh. So, ang tingin ko biro lang yun eh. The succession is already provided for in the Constitution. So there's no such thing as designated survivor. Wala namang ibinigay na rason si VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA. Tingin ng political analyst na si Richard Hidarian, malinaw na wala ng unity matapos ang desisyon ni VP Sara. This time, mukhang wala ng pretension to any kind of unity. Tagal naman ang wala. In a way, that's a snub. In a way, yun yung clear expression ng discontent niya sa nangyari ngayon pagdating sa state of play. At of course, in a way, hindi rin surprising to after yung kanyang resignation from the cabinet. Kung susuriin daw ang pahayag ni VP Sara tungkol sa designated survivor, maraming conspiracy theories ang pwedeng lumabas. Maihahalin tulad daw ito sa nangyari noon kina dating Pangulong Erap Estrada at dating Vice President Gloria Macapagal Arroyo, kung saan si Arroyo ang pumalit bilang Pangulo nang magbitiw si Estrada. Kung ganito rin daw ang mangyayari, maaari pa raw tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 si VP Sara. Again, this is crazy. This is conspiracy theory. But ang point ko is, alam naman siguro nila Sara Duterte na ang daming mga rumors, conspiracy theories and all of that. So for her to talk about designated survivor, which is a series about the cataclysmic attack on the president and those next in line of succession, I just don't think this is helpful. This is a veiled threat. Is this a joke? Is this a kind of just a sloppy statement without any consideration for the special circumstances we have? Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, karapatan ng sino mang public official kung dadalo sila o hindi sa mahalagang events. Hindi man daw dadalo ang bise, nangako ang Kamara na makikipagtulungan sila sa lahat ng sangay ng gobyerno para siguruhing mapabubuti ang buhay ng mga Pilipino. Pero nararapat daw na makita ng taong bayan na united ang mga lider ng bansa. Hihintayin daw muna ni House Secretary General Reginald Velasco ang opisyal na kumpirmasyon mula sa opisina ni VP Sara tungkol sa pag-absent niya sa SONA ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid.
So, yung iba, sinasabi, joke. Iba, sinasabi, ano daw, threat, etc., etc. Although, sabi ni Lacson, it's a good soundbite. Wala lang. Mema lang, ganun. Mema lang siya. Oh, mema. Oh. Mema. So, this is a rhetorical statement but a good soundbite nonetheless. So, chika-chika lang, ganun. Para lang may masabi. Alam nyo, mga kotsero, I don't think si Sara should be playing this kind of games, word games, soundbites. Kasi, she's in a very unusual position. Napaka-unusual ng posisyon niya. She's in a position, and ito, this is a honest to goodness observation. She is in a position where 31% of the voting population doesn't want her. And 20% of the voting population is pushing for her. Alam na natin lahat yan. Bakit 31-20? Kung naalala nyo, yung survey ng Okta, nitong nakaraan, meron silang nailabas na ang admin supporters and Marcos supporters are 31%. Ang mga Duterte supporters ay 20%. Yun yung circumstance na meron siya. Pangalawa, another circumstance na hindi niya, I think, hindi niya na take into consideration dito sa very baduy na nga. Hindi pa na, baduy na nga and stupid joke that she threw is kaka-resign lang niya from the Department of Education. Diba? Kaka-resign lang niya from the Department of Education. And kahit na siguro, actually, hindi pa nga siya nakakaalis completely. May ilang araw pa siya. May 5 days pa siya. May 5 days pa siya. For her to talk like this, barely out of the Department of Education, barely out of being a cabinet secretary. Barely out of her role as a cabinet secretary. Parang off. Another thing na dapat i-consider dito ni Sara, hindi siya naging ordinaryong kandidato. Baka kasi nakakalimutan ni Sara na majority naman na nagpanalo sa kanya hindi DDS. And majority rin nung the same people na nagpanalo sa kanya na hindi DDS are in various degrees of hating her. Various degrees. Kasi may mga iba na inis lang, tamang inis lang, parang ano ba yan? Kaya irita naman si Sara. May mga iba naman na galit talaga. Like yung mga hardcore loyalists. So, galit na galit talaga yun. Ako nasa gitna lang ako. Saktong, hindi naman ako inis na inis. Hindi rin naman ako walang nafe-feel. So, nandun lang ako sa gitna. But anyway, so ganun. So, yun yung special circumstance niya ngayon. Understanding that, lahat ng bibitawan niyang salita, ikatutuwa yun ng mga DDS for sure. Katutuwa yun. But it will not help her in the long run. Bakit? Kasi studies have shown, or history has proven, na kapag as a vice president at inantagonize mo ang presidente, bumababa ka ng bumababa sa approval and trust rating. Bababa yan, unti-unti. Until such point na you can't even be considered a presidentiable. Pero, bahala siya. Ganun lang kasimple yun. So, it's a good soundbite, but does it help her? No, it doesn't. Nakakatulong ba sa kanya yun sa pagpapabangon ng kanyang pangalan sa taong bayan? No, it's not. I don't think it's helping her one bit. Although, mabait pa rin naman mabait pa rin si lower house, sabi, i-reserve pa rin namin yung seat niya in case pumunta siya. Alam nyo, courtesy na lang yan.
Courtesy na lang yan. Ano na lang yan, pagiging respeto na lang yan dahil Vice President. Kung ako sa kanila, pamigay na nila yung seat na yan. Umayaw na siya, di ba? Kumbaga, kung may nag-RSVP, nagpadala ka ng RSVP, punta ka sa party ko ha. May nag-reply sa'yo. Nag-RSVP. Ay, hindi po ako pupunta. Salamat po sa pag-iimbita. Okay. O di meron ka extra seat. Bigay mo sa iba na mas deserve. Kung okay house, wag na. Ganun yun, di ba? You treat disrespect with the same level. Masaya mo. Hindi ka mapupunta. Okay, bigyan namin sa iba. Shukran. Yun yung sinasabi ko na na walang they feel itong mga Duterte, they feel entitled kasi walang consequence. This is a very simple consequence. Napakasimpleng consequence lang nito. Ito naman, isa. Ito, congresswoman to Marcos's security not a joking matter. Diba? Hindi siya joke, di ba, Kuyang? Hindi siya joke Hindi siya joke. And even if it is a joke, it's not a very, very good joke. Verbal diarrhea nga. I appreciate Vice President Sara Duterte's humor when she said, I'm appointing myself as a designated survivor. When she said she is not attending the joint session of Congress for the third SONA of PBBM. However, given current political tension, such a joke is not in good taste. Correct. Because the security of the President of the Philippines is not a joking or laughing matter, great care is taken to ensure the security of the President, especially during the SONA. Kaya nga may PSG, di ba? Presidential Security Group. Baka kasi gano'n ang gusto nila. Sila na yung umentra. Sila na yung, matagal na nilang sinasabi. Kami na! Sabi na mga, pinapadaan nyo lang sa mga Duterte vloggers, pero ang totoo kayo may gusto. Anyway. Eto pa. Si Atty. Kidlat gadon. Papasek. Grabe na to. VP Duterte's absence in SONA politically incorrect. Politically incorrect daw. There is, after all, a chance to make up and show some degree of statesmanship by attending the SONA. Kahit konting respeto na lang. Diba? Diplomasya. Vice President ka Hindi naman to katulad ng pag may nakaaway kang barkada mo, hindi mo sisiputin yung birthday niya. Diba? Hindi naman to ganun. Hindi naman to yung tipong kapag nag-away kayo ng asawa mo, matutulog ka sa couch. No, it's not like this. This is the political arena. Mundo ng politika to. Mag-walk out, talo. Ito na yung pagkakataon na to ni Sara to prove the Filipinos that she deserves to be the president. Pagkakataon na niya to na patunayan sa taong bayan na oo, dapat akong maging presidente ng Pilipinas in the future. Kasi yun yung binibida ng mga tao mo Tapos hindi mo kami papakitaan ng competence mo, ng leadership competence mo. Kahit ito na lang, statesmanship. Wala ka naman ibang gagawin doon. You don't have to talk. You don't have to don't have to talk to PBBM. You don't have to approach him. Obvious naman, si PBBM pa malamang ang lalapit sa'yo. For sure yan. Babati sa kanya. Kasi ganun yung tao Mabait talaga yung tao. Anong gagawin natin? Upo ka lang doon. Show some class. And grace. Grace under pressure. So it means dahil lang meron kayong history, hindi mo kaya maipagtrabaho? Di ba? Buti sana kung kung usapang magtotropa lang Hindi Usapang management ng buong bansa kasi ito
So paano? Anong gagawin mo? Pag naging presidente ka na, pag may kaaway ka, hindi mo i-invite sa sarili mong zona? Gadon said the president has not uttered any negative comment against VP Sara despite the destabilization rallies initiated by her father. To yan. Walang masamang sinabi si PBBM kay Sara. Totoo yan. So why not? At least, di ba, kung hindi mo man nirespeto yung mga tao sa paligid ni PBBM, irespeto mo na lang si PBBM. Or kung hindi mo man lang nirespeto si PBBM, sige, kahit wala naman siyang ginawa sa'yo, wag mo na siyang irespeto. Irespeto mo yung opisina niya. If you cannot respect the man, then respect the office. Buti, wala tayo sa panahon ng tao dito. Panahon ng Middle Ages, kapag yung hari ang nagpatawag ng council at hindi ka sumipot, pugot ulo mo. Alam niyo mga kotsero, ito pa nga eh. Ito, I never thought I would say these things, these words. Pero, sa isang banda, tinalo ni Lenny si Sara. Alam niyo si Lenny? Galit magkaaway yan, di ba? Si Bongbong. Si Digong at saka si Lenny, di ba? As in, political war sila nung sila yung presidente at vice-presidente, respectively. Political war sila, all out. Walang no holds barred, etc. etc. Pero, Robredo has been present in all of Duterte's previous zonas, physically or virtually, despite their rocky working relationship. Nagpatalo ka kay Lenny? I mean, Lenny is the lowest bar ever, pero nagpatalo ka kay Lenny? Ni attendance, hindi mo man lang na-gets. Alam niyo, hindi niya mag-gets dito. Hindi mag-gets ni Sara dyan sa... hindi ako masyadong tututok sa designated survivor na comment, although it's very out of place. Ang hindi kasi na-gets dito ni Sara, it's not about it's not about the politics. Pagdating ng SONA, it's not about the politics. Hindi yan tungkol sa politika. It's about knowing where the Philippines is right now and knowing where the Philippines is going to go or where the Philippines is going. Sa Tagalog, ang kahalagahan po ng SONA, mga kotsero, ay para malaman ng lahat ng ahensya ng gobyerno, ng lahat ng nasa gobyerno, mula vice-presidente hanggang sa barangay captain, kung saan, ano ang problema ng bansa at anong direksyon na pupuntahan ng bansa. It's not about the politics, it's about the country. Walang kinalaman ng politika dito. Yung bansa ang pag-uusapan dito. So, sa hindi pag-attend ni Sara, ang akala niya, ang tinalikuran niya, si Presidente Bongbong Marcos. Hindi. Ang tinalikuran mo, yung Pilipino. Pilipinas ang tinalikuran niya. Well, what do we expect? West Philippines nga, hindi mo pagtanggol. Pilipinas pa. Or baka ganito. Baka may plano silang gumawa ng ganitong klaseng SORA. Naalala nyo nung nangyari to? Nagsona si Digong, tapos immediately after, nagsona ng sarili si Lenny. But at least, si Lenny, tinapos muna yung sona ng Digong. At the very least. Diba? Kasi naalala ko, tawag dito, basta nagsona muna si Digong, tapos gabi na yung kay Lenny, mga 7 or 8 p.m. na. Gabi na yung kay Lenny. Pero at least, nandoon siya sa sona ni Digong noong 2021. Nandoon siya. Or baka they will pull a Lenny Robredo. Parang ganun. Sabayan niya. Alam niyo ang masaklap dyan? Pag sinabayan niya yung kay Presidente. Yun ang bad trip doon. Sana wag niyang gawin yun. Sana wag niyang gawin yun. If there's, yun talaga, ikasisira talaga ng ng sarili niya. Kapag sinabay niya, limbawa lang, just naglalaro lang utak natin, pinag-uusapan lang natin, kwento-kwentuhan lang.
Conspiracy theory lang. Halimbawa, sinabayan niya yung SONA ni Presidente. Yun ang ano. Yun ang pinaka ano. Wag mong subukan. Kung pinaplano niyo yan, wag niyo hong subukan. Wag niyo, don't tempt the gods. Sabi niya. Oo, don't tempt the gods. Pero kapag ginawa nila yun, hindi ako magugulat. Hindi ako magugulat. I'm sure may pinaplano na silang rally sa SONA na hakbang ng maisog. Hindi ko lang alam kung saan. I'm sure that they're planning something. I'm pretty sure. Kung wala din naman, di maganda, di ba? Okay lang. Pero kung meron man, meron silang planong sarili nilang hakbang ng maisog. Tapos malaki event din, parang yung sa laban kasama ang bayan, yung 7 days na walang kwentang rally. Tapos biglang pumunta doon si Sara. Ayun. Kahit hindi siya magsalita, yung presence lang niya doon. Let's hope that they have more sense. At the very least, kung gagawin din nila yon, sana, di ba, bibigyan nyo muna kami ng panahon para pakinggan yung estado ng bansa at kung ano yung gagawin ng presidente natin para dyan. Bago kayo umepal. Oo. Saan na kayo? Tal naman, vice-presidente lang naman niya. Sana hindi nila gawin. I'm just naglaro lang naman ng utak ko eh. Malay natin, di ba? Hindi naman talaga ganun. Iba pala yung plano. But anyway. So, good luck. Good luck, VP Sara, sa yung kung ano man pinaplano mo sa July 22. Kayo ko ba ay magde-date o bahala kayo. The joke was in bad taste. It's in bad taste. Yung yung the fact na ginamit mo yung salitang designated survivor, tapos yung mga nakakaintindi nun na ang ibig, yung mga nakakaintindi nun, syempre ang unang-unang iisipin, bakit mamamatay ba ang presidente? Mamamatay ba ang House Speaker? Mamamatay ba ang Senate President? Kaya kailangan ng designated survivor. Ang pangit eh. Ang pangit. It's really, really in bad taste. It's very unstatesmanlike. And if ever, this is the first time daw, maski yung House of Representatives sinabi to. This is the first time a sitting vice president will not participate in the State of the Nation address in all of Philippine history. So ikaw ang pinakauna. You're gonna be a history maker sa July 22, VP Sara, pag hindi ka nagpunta. Ikaw ang kauna-unahan. Ikaw ang kauna-unahang babastos sa direksyon ng bansa sa July 2022, 2024. Pag hindi ka nagpunta. Again, it goes to show how immature si VP Sara. It goes to show how she doesn't deserve the seat of the presidency. It just goes to show how, and yung mga DDS yung mga DDS na who are cheering for it, yung tuwang-tuwa pa na parang, ganyan ang namin, ganyan ng VP Sara namin, matapang, ganyan. No, it's not tapang. It's not tapang. Hindi katapangan yun. In fact, kaduwagan pa nga yung ginawa niya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit kaduwagan yung gagawin niya? Kung hindi siya pupunta ng SONA? Duwag ka kasi hindi mo sila kayang harapin. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you tomorrow again sa ating next Coach Jared Live, guys. Bye everyone. See you tomorrow. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?